To give us the Word of God, let's welcome our very own Assistant Church Pastor, Youth Pastor, and Extension 1 Pastor, Pastor Christine Kyra Oliva. Sige po, mas malakas na palakpak sa ating Diyos. Para naman pong hindi masigla, mas malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Are we glad that we are here today? Parang hindi naman po. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ako. Diba? Dapat po masaya tayo at nagagala kapag nandito po tayo tuwing linggo. At tayo po ay nasa ikalimang linggo na po ng buwan ng Marso. Grabe, 5 weeks, 5 Sundays. At alam niyo po, itong buwan na to, ang ating tema, ano nga po ang tema natin? Breakthrough Kindness. Ibig sabihin po, isang buwan na po nating pinag-aaralan ang patungkol sa pagiging mabait. Siguro po punong-puno na po tayo ng kabaitan. Amen? Kasi 5 linggo na po natin ito pinag-uusapan. Pero alam niyo po, I believe that God is up to something. He wants us to break through in every aspect of our lives. Amen po ba? This morning po, before we jump in studying the Word, when I was studying personally the message today, I stumbled upon a very classic worship song. Ako po, hindi ko po ito usually ginagawa pag ako po yung magtuturo. Pwede ba makisuyo ng stand? Kung okay lang. Masuyo ako ng stand. Ayan, para makunito. Ayan, hindi ko po ito ginagawa usually kapag ako po first time ko po itong gagawin. Hindi po ako singer, hindi po ako worship leader, pero alam niyo po, bago ko po i-share itong message this morning, sige, meron po akong na-encounter this week na, meron po ako na-encounter this week na kanta. So, siguro akampanihan na lang ako ng Via. Pero bago kantahin to, ikukwento ko muna po. No? Ikukwento ko muna po para hindi tayo ma-distract habang nandyan sila. Let me share this very classic worship song to you. No? Ito pong kantang nito, ang title po nito, Draw Me Close to You. Are you familiar with that song? Draw me close to you, never let me go. Sabayan nyo nga po ako. Konting ano lang. Alam niyo po yung kanta? Draw me close to you, never let me go. Alam niyo po yung kantang yan? I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Stop po tayo dyan. Alam niyo po, this song started in January 1994. Sige, huwag kayong kabahan. Okay lang kahit di natin makonect, okay lang. I just want to feel the presence of God this morning, no? Para wala tayong cause of distraction. Sa akin po kayo tumingin. Kasi po, first time naman to, ayoko po mag-cause tayo ng distraction. So ito pong kantang to, it was written way back January 1994. Tatanggalin ko na lang. Hindi po ito nabuo, itong kantang to, in fact, hindi po siya nabuo sa isang matayog na karanasan. Hindi po siya naisulat sa isang malaking conference. Hindi rin po siya sinulat sa harap ng maraming tao. In fact, this song was written pagkatapos po ng isang ordinaryong church service. Parang ganito po, nandito po kayo ngayong umaga, right? Pumunta po tayo sa church, meron pong isang lingkod, umuwi. Pag uwi po niya, sinulat niya po itong kantang to. The man behind the song was Kelly Carpenter. Kilala niyo po ba si Kelly Carpenter? Kelly Carpenter was a known gospel singer. Marami po siyang kinantang awit na hanggang ngayon ay sikat sa ating pong mga panambahan. Nung panahon yon, hindi naman po talaga siya backslider. Hindi rin po siya namumuhay sa kasalanan. Hindi rin po siya yung seasonal na Kristiyano. Alam niyo po ba ito ko nakwento sa inyo? When I was studying the Word of God this morning, I remember that most of us today were so preoccupied with many things. Bago kayo pumunta sa church, preoccupied kayo, may panggasolina kaya ako? Matatraffic kaya ako? May pangkain pa kaya ako bukas? Kaya hindi natin masyadong manamnamang presensya ng Diyos, masyado tayong puno ng alalahanin. And si Kelly Carpenter, there was no excuse from that. Nung time po na nung sinulat niya ito, siya malayo sa simbahan. Kristiyano po siya, uma-attend parang kayo, parang ako. Linggo-linggo na sa simbahan, nakaupo, sumasamba. In fact, he was really devoted in the ministry of God. He was serving faithfully. Maayos po tignan ng lahat sa panlabas.
That was Kelly Carpenter. He was leading the choir, he was a worship leader, pero sa loob po pala ng lahat ng yon, may isang bagay na unti-unting nadudurog. At mula po sa sitwasyong yon, isinilang po ang pinaka-powerful worship song na to, na hanggang ngayon po kinakanta natin. This song was written not out of spiritual strength, excitement, or revival. Minsan masarap sumamba kapag may pera, kapag may bagong miracle. Masarap sumamba kapag, huy, bakit hindi ako sasamba? Kapapanganak lang ng misis ko, nabayaran yung bill namin. But Kelly Carpenter, at this very moment, when he wrote this song, kinanta niya po ito sa gitna ng matinding emptiness. Pagkawala. Pagka-disconnect. Nang ma-realize po ng isang lingkod ng Diyos na unti-unti na siyang nawawala ng koneksyon sa Panginoon. Alam niyo po, maaaring madaling kalimutan po natin saan galing yung awit na to eh. Pero alam niyo po, galing po ito sa isang masakit, tahimik na distansya. Distansya hindi po sa church, distansya hindi sa pamilya, pero distansya mula sa Diyos. Marami po sa atin, hindi ko na po lalahatin, para tayong si Kelly Carpenter, masipag sa church. Active po sa ministry, pero disconnected kay Lord. Kaya po siguro ngayong umaga, I was really convicted to sing this song. Okay lang po ba na bago po tayo mag-proceed sa atin pong Word of God this morning, imbitahan ko po kayo. Yung iba po kasi sa atin dito nakakalungkot. Masipag po tayo sa gawain. Masipag tayong umattend. It became a ritual. We became religious. It became a habit. Pag linggo kailangan attend ako sa church kasi hahanapin ako eh. Pero wag po sa nating hayaan na maging master tayo ng panlabas na anyo. Pero nakakalimutan nating napapabayaan na po pala natin yung ating panloob. Are you really in need of God this morning? Siguro naman kaya po kayo nasa church ngayon because we are in need of God. I am in need of God. Kailangan natin ng Diyos. Kaya alam niyo po, nung inaawit niya to, okay lang po ba wala na akong mic? Pero sige, hayaan natin. Nung inaawit niya po ito, sabi niya doon, una niya pong lyrics, pag uwi niya po galing church, umupo po siya sa kanyang piano. Sabi niya po doon, unang lumabas sa kanya, draw me close to you. Never let me go. Personal po yan eh. Binaba niya lahat sa Diyos. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Ilan po kaya sa inyo ngayong umaga? Hindi nyo binababahan lahat sa Diyos ngayon. Ito po, nung inaawit to ni Kelly Carpenter, wala pong rehearsal, walang structure. Walang maayos na banda sa likod. Umupo lang po siya sa piano. Tapos inilahad niya ang puso niya sa Diyos. Nung time po na ito, nung inaawit niya to, ang nakikita ng mundo isang worship leader. Isang masipag na lingkod ng Diyos. Pero ang nakikita po ng Diyos sa pagkakataon nung kinakanta niya to, isang anak na gutom sa presensya ng Panginoon. Na-realize po ni Kelly Carpenter, pwedeng malapit ka sa altar pero malayo ka sa Diyos. So umaga pong ito, I just want to lead everyone in a worship. Isang paalala po na pwedeng malapit tayo sa simbahan pero malayo po tayo sa Panginoon. Let us just close our eyes. Let us sing the song. Draw me close to you. Let this song be our worship, our prayer. Never let me go. I lay it all. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way.
Help me find a way. Bring me back to you. Sabihin po natin sa Diyos, you're all I want. Let this be our prayer. You're all I want. Only you, Lord. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I've ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Aming dakilang Diyos sa umagang ito, kami po'y nagpapasakop sa inyo. Ako po personally, wala po akong magagawa malayo sa inyo. I rely in your power, in your strength, in your presence, and in your anointing. Lord, this morning, we entrust your word, and Lord, we are excited for your word. We entrust that this morning you will bless us, you will fill us. Some of us, Lord, we are empty, we are disconnected, we are lonely, we are broken. We have nothing within us. But Lord, we know when we believe in your presence, there is fullness thereof. So Lord, this morning, allow us to experience you, to be filled by you. Hayaan mo, Panginoon, ako po bilang iyong lingkod, itago niyo lamang po ako sa likod ng inyong kaluwalhatian. At tanging salitaan niyo lamang ang maisaad, ang inyong imahe, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong karakter lamang ang maipahayag sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa Multimedia Arts Network, kahit alam kong nawindang kayo. That's the first time. Ngayon alam nyo na, kaya kong magpakanta habang tumutugtog at kaya kong magpakanta, tumutugtog at nagtuturo. Now anyway, I was just very starstruck with that song because this past few week, when I was browsing the internet, trending po siya eh. Trending. Siguro po dahil ngayong araw na to ay we are celebrating Palm Sunday. Amen po ba? Kumbaga, alam ko po, pamilyar kayo kasi bago kayo pumunta rito, na-traffic kayo kasi may mga tao sa labas may hawak na palaspas. Baka po nalito po kayo ha, baka bumili kayo ng palaspas pala, nandyan pala sa mga likod ninyo. No? Today is Palm Sunday, and today we are going to close our topic or our theme with breakthrough kindness. Amen po ba? But you know, I want to start with a truth, a beautiful truth. Kung nakita niyo pong gano'n ang sitwasyon ni Kelly Carpenter, I believe that God's greatest breakthrough don't happen when we are at our strongest, but when we are at our emptiest. Amen po ba? Kung yan ang kalagayan mo ngayon, para kang si Kelly Carpenter, you are very empty, you are very disconnected with God, I believe that the greatest breakthrough is about to happen in your life. Amen po ba? Kasi yan ang plataforma, yan ang entablado ng Diyos para siya'y makakilos. At alam niyo po, kadalasan kapag narinig natin ang salitang breakthrough, ang naiisip natin, isang bukas na pinto. O kaya nabayaran na lahat ng utang natin. Nakalaya tayo, nagkaroon ng freedom. But in the context of the Bible, alam niyo po, ang masasabi kong greatest breakthrough na naisulat sa Bible o sa history, it happened when a man chose to be kind even when his heart was breaking. Yun ang pinaka-greatest breakthrough. Kung titignan niyo po from Genesis to Revelation, the context, the reason of salvation, ito yung breakthrough. May isang tao na piniling maging mabait, magpakabuti, gumawa ng maganda sa gitna ng nababasag ang kanyang puso. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang basag ang puso niyan? Sabihin mo, malapit ka nang mapunta sa greatest breakthrough mo. Kasi pag basag ang puso, yan yun eh, di ba? Akala natin ng Palm Sunday,
ay isang maingay at masayang parada. In fact, it was written in many Gospels, Matthew chapter 21, in the book of John, di ba? Akala natin ng Palm Sunday, it was just about a parade kung saan papasok si Jesus sa Jerusalem, hihirangin siya bilang hari, ipapako, then that's it. That's the story of salvation. Nakikita natin na mga tao in the Bible, in the book of Matthew chapter 21, when the parade happened, nagsisigawan yung mga tao, Hosanna! Hosanna in the highest! Ang perfect religious moment, tama po ba? Pero gaya po ni Kelly Carpenter, sa likod po ng piano, may nangyayari sa ilalim at sa likod ng mga iyon. Sa Bible po, ang sanga na ginamit pambati kay Jesus ay simbolo po ng tagumpay. Kaya po yung mga yan, pasensya na po, yung mga gumagamit ng palaspas, in fact, it was biblical. Yes. Kasi bakit? They were trying to mimic that there will be victory. But let me say this to you. May victory na pagtagumpayan na ng Panginoon. It is already finished. Amen po ba? It is finished. May katagumpayan na. Nasa atin na yun kung aabutin natin. So yung palaspas po na yun, yung mga sanga na yun, ay ginamit po yun bilang simbolo para ipakitang may tagumpay. But here's the irony. The people who were waving them, looking at Jesus, they were looking for a political breakthrough. Naghahanap sila ng hari na magliligtas sa kanila at susugpo sa kanilang mga kaaway. But Jesus came bringing not political breakthrough, but personal breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, personal breakthrough. Kaya bago magkaroon ng political breakthrough sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno, ang unang hinahayos ng Diyos, personal breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, ako. Sa kabila, sabi mo, ikaw. Di ba? Jesus came to be crushed by His enemies. That is breakthrough kindness. Yun po yung tinatawag na breakthrough kindness. Yung kahit masakit na, ikaw pa rin ang unang nagbibigay ng grasya. Amen po ba? Yung kahit ubos ka na, sagad na said ka na, ikaw pa rin ang umuunawa at nag-aalala, umaalala. That's breakthrough kindness. Gusto nila, ang gusto po ng mga tao noon, ng mga Hudyo, ng bayan ng Israel, gusto po nila ng haring nakasakay sa isang panglabanan na kabayo para ubusin ang mga kaaway nila. Itong kakaiba, dumating si Jesus, nakasakay sa isang donkey, sa isang asno. Hindi para durugin ang mga kaaway, pero para durugin ang kanilang pagmamataas. Dumating si Jesus, hindi para durugin ang ating pagkatao lang. Durugin kung anong mali sa ating pagkatao. Dumating si Jesus para alisin ang ating pagyayabang. Hindi siya dumating para paglingkuran. I know we know that. Dumating siya para maglingkod mula sa pagod, lungkot, at paparating na pagkabasag. Yun yung plot twist ng kwento nating lahat. Dumating si Jesus para maglingkod kahit na siya pagod, basag, at malungkot. Jesus wept. We must remember always that. Si Jesus nalungkot. He cried in Gethsemane. He wept. In fact, his sweat was blood. Ibig sabihin, matinding agony po iyon. Habang sumisigaw po ang mga tao para sa isang haring magliligtas sa kanilang bansa, si Jesus dumating nasa donkey para iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Ngayong araw, tignan po natin ang isang nabasag na hari. At madiskubre po natin na ang pabor po pala ng Diyos ay hindi matatagpuan sa maingay ng karamihan, kundi sa kabutihang galing sa isang pusong basag. Sabi mo sa katabi mo, basag ba puso mo? Di maganda yan, pagbasag ang puso natin. Today I want to talk to those of you, yung mga gaya ni Kelly Carpenter, yung mga taong naglilingkod pero tuyong-tuyo na. Active pero empty pala. Nagwawagayway ng sanga, pero may tinatagong sugat sa mga puso nila. Our topic, our sermon title for the day is The Crown of Kindness. Sabi nyo nga, Crown of Kindness. Why the King chose cross. Let's look at how the favor of God doesn't meet us in our perfection, but in our willingness to go low. Let's open our Bibles in Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Let me just read verses 6 to 8. No? Alam ko, pamilyar na po kayo sa scripture natin. Sabi dito, verse 6, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing
by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nakita po natin doon, ang kindness ni Jesus ay hindi lang isang mood. Marami sa atin, moody. Huwag mo na titigan yung katabi mo. Huwag mo na rin titigan yung nasa likod mo. Marami sa atin, moody. Ang paglilingkod, nakabase sa mood. Ay, bet ko maglingkod. No. Si Jesus, ang kanyang kindness, ang kanyang commitment, it's not based on mood. His kindness is based on His commitment. Kaya kapag moody ang commitment mo, mag-isip-isip ka na. Baka din ang salvation mo. Amen ba? Mag-isip-isip tayo. Ito ay isang mindset. Si Jesus, ang kanyang paglingkod, it was a mindset. Sinasabi sa chapter 2 na dapat taglayin natin ang pag-iisip ni Jesus. In verse 5, taglayin natin yung pag-iisip ng Panginoon. Akala natin, kailangan nating maging okay muna bago maging mabait. Bago magbigay ng grasya. Naghihintay tayo ng breakthrough bago tayo magbigay ng grasya sa iba. But the King shows us a different way. Jesus showed us that breakthrough kindness is a seed planted in the soil of our own struggling. It is planted in the soil of our own struggle. Ang pagiging mabait, ang pagiging mabuti, yan ay nakatanim sa ilalim ng ating mga paghihirap. Ang hirap maging mabait. Totoo yung kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam niyo po, nag-chat ako sa kapatid ko kahapon, sabi ko, grabe itong March na to, subok na subok ang bait ko. Kahapon po, nagaling po ako, nagtuturo po kasi ako every Saturday. I'm a part-time professor. Sinugod ako ng estudyante, bakit daw ganun yung grading ng kanyang essay? Di ba judgment ng professor yun kung paano mo gigradean yung essay? Ba't di ko daw pinerfect yung essay niya? Nangangatog po ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kabaitan. Naging Disney princess ako bigla eh. Yung ganito pong boses ko biglang, alam mo, Iha, ganun ako kamainin. Ang hirap maging mabait kapag pinipilit ng mundong bumigay ka. Amen? Kaya nga subok na subok tayo eh. Because breakthrough kindness is planted in the soil of our own struggle. Kapag ginigipit ka ng iyong kapitbahay, ginigipit ka ng iyong kaibigan, ginigipit ka ng kung sino-sinong tao. But you know, it is biblical. If you want to experience the favor that follows the King, kailangan matuto nating i-manage yung puso natin sa gitna ng pinakamatinding sigalot. Pag na-manage mo yung damdamin mo, yung emosyon mo, yung puso mo, kakayanin mo maging mabuti at mabait kahit na ay ginigipit. Amen po ba? Today, let us discover 5 truths of the broken king. Isang basag na hari. 5 moments where Jesus chose to be a fountain of kindness. Sino po dito nakakita na ng fountain? Ang fountain po, naubusan po ba ng tubig yan? Opo, pag pinapatay. Pero pag nakabukas yan, tuloy-tuloy yan. Nasa iyo na yung kung papatayin mo yung fountain mo. But literally speaking, ang fountain, laging nakabukas, tuloy-tuloy, hindi na uubusan. Jesus experienced that fountain of kindness. Grabe, nung inaaral ko po nito, alam ko, naturo ko na to last year, sabi ko, paano to? How to be you, Jesus? It was really hard to exemplify, to model, to live out that kind of kindness. So let us first shift our perspective. Nagsimula po, no? So to find the crown of kindness, number 1, we must first look at the humble entry. Kindness in lowliness. Sabi niyo nga, kindness in lowliness. Madalas po nating isipin na ang breakthrough ay pag-akyat at pag-abot sa iba't ibang uri ng tagumpay. Promotion, ano pa, kasikatan, kapangyarihan. Breakthrough yan eh, di ba? Mag-testify ka sa church. There's nothing wrong with that. Grabe po yung breakthrough na pinalano sa akin ng Lord. Promoted po ako. Yes, breakthrough. That's part of breakthrough. But hindi po doon nakukulong ang breakthrough. That one Palm Sunday, the first Palm Sunday that was recorded in history, ni-reverse ni Jesus yung formula. Kung ang formula natin ng breakthrough is sacrifice plus waiting is equals to victory, breakthrough. Hindi. Si Jesus that time, hindi ganun yung formula ng breakthrough niya. This is captured perfectly in the prophecy. Sabi doon, Matthew chapter 21 verse 5,
Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you. Tignan nyo yung next word. Lowly and sitting on a donkey. The irony, no? A colt, the foal of a donkey. Again, Jesus did not use a war horse to demand respect. Yun pong konteksto ng mga tao. Papasok ako sa isang malaking kaharian, nakasakay ako sa pinakamagandang kabayo, and I will demand authority and respect. But no, Jesus rode the donkey to command love. He didn't demand respect. He commanded love. He chose the lowly. He chose the lowest. Ang donkey king energy po ay isang pagpili na huwag tayong maging entitled. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang entitled. Buti na lang wala sa Jan McQuaino at wala sa mga nanonood sa Facebook Live. Ang daming tao ngayon feeling entitled. Paano sila naging entitled? Nagkapera lang, entitled na. Na-promote, entitled na. Guminhawa lang ang buhay, entitled na. Kahit sa mga palabas, pinapakita, kapag guminhawa ang buhay, nagiging entitled ang tao. Kaya ang dami pong away sa daan ngayon eh. Kasi bakit? Pataasan ng dangal. Tingnan nyo, ang daming road rage. Bakit? Mas maganda sa sakyan ko, ikaw nakabangga sa akin, bayaran mo ako. Pataasan ng dangal. Amen po ba? Entitled eh. Tingnan nyo, pati sa mga sa gasolina, nakikipag-away ang mga tao. Bakit doon 82 lang, sa'yo 88, dapat ganun ka din. Away. Madidismaya ka pag nagbukas ka ng social media. Madidismaya ka pag nakita mo ang labas. There is no hope. But if we look unto Jesus, we will be filled with hope. Amen po ba? Pataasan ng pataasan. Bakit po? Pag pumataas ang ating tingin sa ating sarili, ang tingin po natin sa tao, investment, na dapat binabayaran tayo ng pabor at respeto. Yun po nagiging nangyayari. Kapag mataas ang ating tingin sa ating sarili, ang tingin natin, kailangan lahat ng taong binigyan natin ng oras at lakas, bayaran tayo ng respeto at dangal. But when Jesus came to Jerusalem, hindi po siya dumating para mang-away, para manglito, dumating po siya para maglingkod. Kapag pumataas ang tingin natin sa sarili natin, binibigyan tayo ng kaisipan nito na dapat ang mga tao sa paligid ko, may utang na loob yan. Pero alam niyo po, ang tunay na kabutihan nagmumula, ang tunay na kabaitan ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Amen po ba? Sa pagpapakumbaba. Minsan hindi natin makuhang maging mabait. Alam niyo po bakit? Kasi nasasaktan yung pride natin eh. Kanina po may ka-sharing ako. Bago po ako pumunta dito, sabi niya, huwag ka na magsalita, baka wala ka ng energy mamaya. Sabi ko, hindi ate, alam mo tita, totoo yun eh. Minsan natatago yung yabang natin sa hiya. Nahihiya ako, tahimik lang ako sa gilid. Pero hindi natin namamalayan, yabang yun. Wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Kahapon po, meron akong share sa story. I was really distracted the past few weeks. Pakahirap po palang pagsabay-sabayan ng pagtatrabaho ng dalawang trabaho. Tapos nag-aaral ka, tapos naglilingkod ka. Hindi biro, but this is a challenge for me. Sabi ko, paano ko yung sisingit ngayon ng paglilingkod? Kaya kong bitawan yan. Hindi dapat singit ng paglilingkod. Bibitawan ko lahat ng yan. Alang-alang sa paglilingkod. Kasi si Jesus, binitawan niya ang pagiging hari panandalian. Hari na po siya eh. Pero bumitaw siya sa kanyang katangkulan sa taas para abutin po tayo sa baba. His mindset was, Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. He is God, yet He stooped down. Bumaba po siya. Our breakthrough starts when we swallow our pride and we choose to serve even we feel that we are the ones who deserve to be served. Pag binaba mo ang iyong yabang, kahit na inisip mong dapat ako yung pinaglilingkuran, dapat ako yung tinitingala. Pero pag binaba mo yon, at nakita mong ako pa rin ang maglilingkod, panalo ka doon. Nagsisimula po ang kabaitan sa pinakamababa. Minsan po, o madalas, ang breakthrough pag akyat sa antas ng lipunan, sabi ng iba. Pero sa konteksto po ni Jesus, ang tunay na breakthrough ay pagpapakababa para ubutin ang mga tao kung nasan man sila. Amen po ba? Breakthrough starts when you kill your pride before it kills your kindness. Pumapatay ang pride. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo hayaang pumatay ang pride mo. Anong unang pinapatay ng pride? Relasyon. Nasisira ang relasyon kapag nagpapataasan. Imagine na CEO. Nakakita na po ba kayo ng CEO? Na imbis na sumakay sa executive elevator, huminto, tinulungan yung janitor para maglinis. Bihira po yun. Kahit mataas ang kanyang posisyon. That's the donkey king energy. He didn't come to be served. He came to serve because that was his identity.
taking the very nature of a servant. Sabi po sa Philippians, taking the very nature of a servant and being found in appearance of a man. That's the identity of Jesus. Naalala ko po yung story sa John chapter 13 verse 1 to 7. Just before the Passover, alam po ni Jesus na babalik na siya sa kanyang ama. Baybayin po natin the Palm Sunday was the start before the crucifixion. Kung walang Palm Sunday, walang Good Friday at walang Easter Sunday. Baka nakakalimutan ng lahat. Kung walang Palm Sunday, kung walang Grand Parade, kung walang triumphant entry si Jesus, walang napako sa krus ng Kalbaryo. So, John 13 verses 1 to 7, ito po yung nangyari before Passover. Si Jesus, babalik na po siya sa kanyang ama. He knew, babalik na ako sa aking ama. But, hindi po siya nag-demand ng trono. Pag tayo, kunyari, pabalik na. Alam niyo po, ang daming mga drama shorts ngayon sa Facebook Pag pabalik na, yun naman yung parang prodigal son. Napapanood niyo po ba yun, mga drama shorts? Yung nagtatago lang pala, mayaman pala. Minsan nagpipray ako, sana pala sabihin ng magulang ko, totoo yan anak, mayaman tayo. Yung isang araw, gigisingin ako ng nanay ko, huwag ka na magtrabaho. Sasabihin ko na, mayaman tayo. Diba maraming ganun mga Facebook shorts ngayon May mga ganung kwento, sasabihin mayaman, tas biglang paggising, nakatuksido na. Pero ang suot ng isang araw, gulay-gulanit, sira-sira. Minsan gano'n ang nangyayari sa tao. Nagdedemand tayo, gusto ko ng trono, gusto ko ng limousine, gusto ko ng magandang parada, gusto ko ng magandang entrance. Pero si Jesus, when He was about to come back to His Father, He did not demand a throne. Ang hinawakan niya po, tuwalya. Humawak po siya ng tuwalya at hinugasan niya po ang mga disipulo. In that culture at that time, washing of the feet was the lowest act or the lowest, I would say, pinakamababang trabaho ng pinakamababang serbador. Kaya po nasaktan at na-offend si Peter. Alam niyo po bakit? Na-offend si Peter kasi hindi kaya ng pride ni Peter na may isang hari na kumilos at gumalaw bilang isang servant. Hindi maatim ng pride ni Peter na kinaya ni Jesus yun. Dapat ako din. Hindi niya kaya. Pero pinakita lang ni Jesus. Simple lang po ang pinakita ni Jesus that time. Na hindi natin tuluyang maaakay ang ibang tao kung hindi natin sila aakayin mula sa kanilang karumihan. Amen po ba? We cannot really lead the people if we will not walk with them even in their deepest moments, in their lowest moments. Because breakthrough kindness is the willingness to get your hands dirty for someone else's comfort. Hahayaang madungisan minsan yung kamay mo, mawalan yung kamay mo, para maging komportable ang iba. Ang madalas na hadlang naman po sa pagiging mabait natin ay yung tinatawag na K. Alam niyo yung K? Karangalan. Kapag laging tinitignan natin yung K natin, hindi natin kayang abutin ng kabutihan ng Diyos. Madalas po isipin natin ang pabor ng Diyos, kailangan maging angat ka sa lahat ng antas ng lipunan. Pero iba sa kaharian ng Diyos. Dahil ang pabor ng Diyos bumababa, dumadaloy pababa sa lahat ng mapagkumbaba. Amen po ba? Kindness is not a sign of weakness. It is the ultimate display of humbleness. We often cling to favor by being the GOAT. Alam niyo yung the GOAT, sinabi po ni ni Senator Joel, the greatest of all time. But Jesus, He did not aspire to be the GOAT. He aspired to be the broken king of all, to be the servant of all. It is the Bible who says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Number 2, to find the crown of kindness, we look at Jesus, the healing mercy. Kindness in weariness. Ano yung kanina? Kindness in, ano po yun natin? The kindness in lowliness. Pangalawa, kindness in weariness. This happened right after the triumphal entry. Sa pagkakataon po na to, very exhausted, very drained si Jesus physically and emotionally. Bakit po? Imagine niyo po yung matinding stress ni Jesus sa kanyang paglalakbay. He just had a long journey. Napakahaba po ng kanyang biyahe. Nung kami po yung nasa Israel, nag-iisip kami magkapatid, grabe nilakad lang nila to. Nakikita ko, pabalik na po tayo sa dati. Malapit na po tayo maglakad. Kasi po pamahal na po ang gasolina. Subukan nyo na po ngayon Strava mula May Kawayan hanggang Pasig, Ortigas, Quezon City. Magsisimula na tayo maglakad kasi mahal na po. Kidding aside, no? Nung unang panahon, naglalakad sila. Walang MRT,
walang bus, walang Uber, walang Grab, walang taxi, walang joyride. Si Jesus naglakad. A long, long journey. But when He came, He knew, sabi niya, siguro siya isip-isip ni Jesus, pagod na nga ako, tapos mamamatay pa ako pagtapos ng 5 araw. Nasa isipan ng Panginoon yun. Pagod na nga ako maglakbay, lakad ko pa yung papunta sa kalbaryo ko. Ganun na nasa isipan ni Jesus at the time. And at the back of Jesus' mind, yung mga religious leaders, they were plotting against Him. He was physically, gusto ko pong bigyan din, he was physically, emotionally, intellectually, let's face everything. He was emotionally exhausted and drained. Pero nung in-approach po siya ng mga may sakit karamdaman, in Matthew chapter 21, verse 14, in-approach siya ng isang lame. Hindi niya sinabing, teka, pagod ako. Minsan ako, nag-guilty ako nung binasa ko to eh. Kunyari, i-approach ako ng isang leader, Paskay, pwede pag-usapan natin to. Pwede ko sabing, pwede bukas na. Pwede sa makalawa na. Pwede sa Wednesday na. Nag-guilty ako eh. Kasi si Jesus, pagod siya that time, pero nung may lumapit sa kanyang may sakit karamdaman, hindi niya sinabing, pwede next week na, me time muna. Unwind. Hindi ko ma-imagine si Jesus sasabihin sa'yo, anak, unwind lang ako ha. Punta lang akong baler. Gusto ko mag-surf. Walang ganun si Jesus. Walang vacation si Jesus. Nung may lumapit na may sakit, ang sabi niya agad, I will heal you. Hindi siya nagbigay ng excuse. Hindi niya sinabing self-care muna. No. The Bible records a powerful response. The blind and the lame came to Him at the temple. Instantly, He healed them. Sa atin, pag may lumapit ng membro, manggagawa, pwede po ba magpa-pray? Kailangan ko rin ng prayer, sis. Pray mo rin ako. Balikan kayo ng sama ng loob. Di natin naiisip, nagwawalan tayo ng kabaitan. Sa kabila na nagbabadyang bigat ng krus na paparating, Jesus stops for the broken. Let me just repeat that. Jesus stopped for the broken. Tumigil siya para sa basag. Ikaw tumitigil kapag basag. Pero si Jesus, tumigil siya kahit basag siya para sa basag. Tayo hindi. Nabasag lang yung kuko. Ayoko nang umattend. Di maganda yung manicure ko. Natawa kayo. Kay Kibis kayo yung pinariringgan ko doon. Kidding aside. Diba? Hindi maganda yung makeup ko ngayon, hindi mo na ako a-attend. Alam ko wala namang ganong kapeti na rason ng mga Kristiyano. Pero that's a simple illustration. Hindi niya hinayang pahintuin siya ng personal niyang krisis. Hindi hinayang na ang kanyang personal crisis pahintuin ng kanyang compassionate heart. Alam niyo po, ito po ang totoo. Ang daling maging mabait kapag mabuti at marami tayong pera. Amen? Ang dali kayang maging mabait, yung ngiti-ngiti ka, jolly-jolly, kapag maganda yung kalagayan mo, tsaka pag puno ang bulsa mo. Pero mahirap maging Kristiyano kapag pagod, puyat, saed at ubos ka. Totoo? Oh, amen. Walang hipokrito dito. Totoo yun. Masarap maging Kristiyano kapag papasok ka ng church. Wow, I have many in my bank account. 000, 6 na 0. Sarap maging Kristiyano niyan. Madami ka eh. Maganda kalagayan mo eh. Maayos ang kalusugan mo. Pero mahirap maging Kristiyano kapag pagpagod. Kapag mainit ang ulo. Kapag puyat. Kapag walang pera. Kapag may sakit karamdaman. Yun ang pinakamahirap na pagkakataon para maging Kristiyano. Pero doon natin napapatunayan kung tunay tayong Kristiyano. Amen po ba? Palapang natin si Lord. Ako, I was very corrected by the word. Ang daling mag-init ng ulo natin eh. Nagutom lang, nalipasan lang ng gutom, delay lang yung sahod. Kainitan lang sa bahay, mainit na ulo natin eh. Ang default mood natin, grumpiness. Alam mo yun, yung kumbaga sa cellphone, pagbukas, default mood, grumpy. Imbes na joyful, grumpy. May bago ng karakter sa Disneyland ngayon. Hindi na si Sadness, tsaka si Joy. Si Grumpy na. Kasi maraming tao ngayon grumpy. Pag sinabing grumpy, mainitin ang ulo. Mataray, masungit. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang mataray yan? Hindi. Mabait yan eh. Di ba? Mabait. Hindi kasi pwedeng sabihin ng mga Kristiyanong, personalidad ko na yun eh. Hindi. Ganun ba personalidad ng Panginoon? Hindi. Binabago po yun, pinababago sa Diyos. Amen po ba? Sipin niyo po, ang sponge, kapag piniga mo yan, di ba pag piniga mo ang sponge, lalabas ko anong nasa loob niyan. Tama? Kapag yan nilublong mo sa sabon, pag piniga mo yan, puro sabon.
Pag yan, nilublob mo sa madungis, pag piniga mo yan, puro madungis. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, madaling tayong maging bukal ng kabutihan kapag puno ang ating imbakan. Pero si Jesus, piniga siya sa Piniga siya sa matinding pagod sa biyahe. Sa matinding nagbabantang anino ng krus. But when the blind and lame came to him, approaching him, asking for healing, ang default setting ni Jesus, compassion, maawa. Pagod lang ako kaya masungit. Yan ang common excuse natin. Pagod lang ako kaya bumigay ako. Nag-repent po ako kay Lord eh. Ang daling mag-judge ng ibang tao pag tayo yung nasaktan. Pero pag tayo yung nakasakit, anong pong common excuse natin? Ganito yan. Diba? Unawain na lang natin. Pero dapat both ways. Kaya nating umunawa. This requires a shift in our focus, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Kindness in weariness is a miracle to your kindness. Top po ito. Gusto pong sabihin sa inyo, kapag tayo ay sagad na, nawa po, manatili sa atin ang agad na, handang tumulong at magmahal. Kasi yun po ang ugali ng Panginoon na nagbigay ng level ng pabor sa kanyang buhay. Pag sagad na, agad na tutulong at magmamahal. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sagad ka na? Sa kabila, agad kang tumulong. Agad kang magmahal. Amen po ba? Hindi naman po nangyari kay Jesus to just once. Nangyari to many times. In Mark chapter 6, before he fed the 5,000, he was very tired. In fact, sabi po sa Mark chapter 6, verses 30 to 34, hindi nila nakuhang gumawang kumain sa sobrang pagod. Pero dahil nung nag-aaya siya sa mga disciples, tara, let's go to a quiet place, let's have a rest, let's pray. Nakita niyo sumusunod yung crowd. Wala siya nagawa. Hindi sinabi ni Jesus, hindi nag-init ulo niya na sinusundan siya ng crowd. Ang una niyang naisip, pakainin natin, gutom yung mga yan. Kindness is what happens when our compassion outweighs our fatigue. Kapag mas mabigat ang ating kabaitan at kabutihan kaysa sa ating pagod, nangyayari po ang pinakamagandang ugali na sinisilang sa ating mga puso. Amen po ba? Mahirap ang pagsunod kapag tayo'y pagod. Pero ang kabaitan po ni Jesus, it wasn't just a vibe. It was a choice of the will. Kapag po tayo tumulong sa mga panahong tayo'y pagod, we are moving from human effort to divine empowerment. Our exhaustion is an opportunity for God's compassion. When we are weary, our kindness shouldn't be powered by our present capacity, but by the Spirit. Pangatlo po, if we're looking for the crown of kindness, number 3, we should look at the heavy burden. Kindness in loneliness. Lowliness, weariness, and lowliness. Sa pinakamalungkot. Nasubukan niyo na po bang maging malungkot? Ay, kahit di niyo po sabihin, nalulungkot po tayo minsan. May mga pagkakataon, walang nakakaalam, Diyos lang. Kahit asawa mo, kahit anak mo. Itinatago po natin yung mga lungkot natin. Just days after Palm Sunday, Jesus was in Gethsemane. He was at his lowest point, pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Imagine niyo po mabigat po yung pasan-pasan ni Jesus. Hindi niya pa po pasan ng krus, pero parang may krus na po siya. Bakit po? Yung mga pinakamalapit na tao na inaasahan niya, mga kaibigan niya, mga disipulo niya, sinamahan siya pero tinulugan siya. Anong mararamdaman niyo kapag nagpasama ka sa panahong ikaw'y malungkot tapos tinulugan ka? Yung iyak na iyak ka tapos yung kinukwentuhan mo, anong maramdam? Ay, ang sakit. Sinamahan mo pa ako. Si Jesus, he was very lonely. He was, I would say, yung anguish, yung agony niya, nagsisimula na. In fact, at this very moment, pinagpapawisan na po siya ng tugo. But you know, fear and pain has a way of making us self-centered. Yun po ang reality. Kapag tayo natatakot na nalulungkot at nasasaktan, nagiging self-centered tayo. Inisip natin lahat sila may kasalanan sa atin. Kaya pag may pinagdadaanan tayo, ang pinaka-initial reaction ng tao, gusto natin lahat ng atensyon nasa atin. Gusto natin tumigil ang mundo para pansinin kung gano'n kabigat ang pinagdadaanan natin. But, that wasn't the reality of the broken king. With Jesus,
Sabi doon sa Matthew 26 verse 36, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Pero pagkita ni Jesus, tulog yung mga disciples niya. Tulog yung inner circle niya. Tulog yung mga closest friends niya. Pero alam niyo po, maski sa gitna ng kalungkutan ni Jesus, hindi niya pinagbalingan ng mga disipulo niya. Hindi niya ginamit ang personal niyang hugot bilang weapon para i-guilt trip yung mga kaibigan niya. What he did was, instead, he remained present. He remained a prayerful man for them. He warned them. Kahit na inabandon na po siya ng kanyang mga disipulo, he remained kind. Ano po gusto kong sabihin sa inyo? Masyado tayong nakafocus minsan sa mga sarili nating sugat. Kaya nakakalimutan natin may pinagdadaanan din ng ibang tao. Let us always remind ourselves, we are not alone in our journey. May kasama tayo. May kasama ka ring nasusugatan. Kaya kung inaalala mo ang sarili mo, alalahanin mo din sila. Amen po ba? Kapag po tayo nalulungkot, o kaya pakiramdam natin, misunderstood tayo. Madalas nagtatayo tayo ng mataas na pader. Alam niyo yun? Ay, misunderstood ako, misinterpreted ako. Magtataas ka ng mataas na pader. Ngayon, magiging malamig ka sa lahat ng tao. Pero tingnan niyo po ang Panginoon. He knows exactly how and what it feels. The Bible already assures us. Ano sabi sa Hebrews chapter 4, verse 15? We are not alone in our struggle. Sabi doon, for we do not have a high priest who is unable to empathize. Wala daw tayong mataas na punong hukom na hindi kaya makipagsimpatya o kayang umunawa o kayang makisympathize. Kaya daw tayong unawain ng Panginoon. Bakit? Nauunawaan tayo ng Panginoon kasi naranasan niya din po yan. Kaya kung naranasan ng Panginoong umunawa, maranasan mo din ipaunawa sa iba ang pangunawang naranasan mo. Sabi mo sa katabi mo, uunawain na kita. Di ba? Uunawain mo na siya. Breakthrough kindness is the ability to look past on your own tears, on your own hurts, and see the struggles in someone else's eyes. Sipin niyo po, may isang pasyente sa ospital, nakahiga, bedridden, mamamatay na. May pumasok na nurse. Anong sinabi nung pasyente? Kamusta ka na, be? Pasyente pang nangamusta sa nurse. Madalas nangyayari yan. Tama? May mga pasyente papasok yung nurse. Kamusta ka na? Tayo pang inaalala minsan ng mga may sakit. Naalala ko po nung na-hospital si Kat eh. May mga bumisita. Mababait yung mga bisita. Pero sabi ko, manahimik ka, ikaw yung pasyente. Upo po kayo yung kamay niya nakagano. Upo po kayo. Sabi ko, pasyente ka. Di ba? It's natural spiritual attitude. Huwag nating gawing excuse ang ating bitterness. Let me say this. Huwag mong hayaan na ang iyong hugot ay maging puot. Ulitin ko. Huwag mong hayaan na ang iyong hugot ay maging puot. Puot is bitterness. Just because you are lonely doesn't mean you have the right to be mean. Hindi porkat malungkot ka, sagad ka, ubus ka, pwede ka na maging masama sa ibang tao. No. Breakthrough happens when we see our own loneliness and use them to empathize with others who are feeling left out. Pag nararamdaman mong left out ka, isolated ka, gamitin mo yung ministry para sa mga nakikita mong left out din. Amen po ba? Sabi po doon, Paul talks about the common sharing. Philippians chapter 2, verse 1 to 2. If any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded. Naalala niyo po si Joseph? He was falsely accused, pinagbintangan, kinalimutan ng pamilya, at nakulong po panandalian sa dungeon. Nung siya po'y nakulong, he had every reason to be bitter. Di ba kung kayo man yun nasa sitwasyon ni Joseph, lahat na ng rason para maging masama, para maghigante. But Joseph, when he was in the prison, habang po siya nasa kulungan, napansin niya po, may kasama siyang 2 preso. Kapwa preso niya po, it was the cupbearer and the baker. Nakita niya mukhang malungkot. Pero pare-parehas lang naman sila ng kalagayan. But despite his own heavy burden, he did not ignore them. In fact, he asked them. Sabi niya doon, Why are your faces are so sad? Tinanong niya po in Genesis 39 and 40. Ginamit niya po ang kanyang sariling karanasan, sa kanyang sariling paghihirap para i-interpret ang mga panaginip ng dalawa niyang kasama.
Kindness is the ability to notice someone else frown even when our own heart is breaking. 4, bibilisan ko na lang po, number 4. If we're looking for the crown of kindness, we must look at the holy pity. The kindness in bitterness. Sino dito bitter? Huwag na po itaas ang inyong kamay. Si Jesus, He had every reason to be bitter. Bakit? Imagine niyo po, ang daming mangungutya sa kanyang paligid. Habang tinutusok ang Tagalog ng nail, pako. Wow, English person. Kasi po pag nag-aaral ka, every Saturday, English. Pag nagkaklase ka sa graduate school, English. Nakalimutan mo na yung mother tongue. Wow, kidding aside. Nails, pako. He had every reason to get bitter, to be angry, to lash out to his disciples, to lash out to every person in front of him. But while the nails were being driven, ano pong ginawa ni Jesus habang pinapakaw siya? He was praying for his for the people who are killing him, yung mga executioners. Yun po yung tipo ng kindness sa gitna ng bitterness. Usually kapag sinasaktan po tayo, ang natural response po natin, saktan sila pabalik o kaya sumpain sila eh. Sorry po that's the reality. Pag nasaktan tayo, sana mangyari din sa'yo yun. Pag naapakan yung bago mo sapatos, sana masira din yan. Di ba? Ang natural reaction natin, kapag nasaktan tayo, pag nadagit ang pride natin, bawian sila, balikan sila. Pero si Jesus, He showed us a supernatural reaction. Sa cross, habang napapaligiran po siya ng mga taong nangungutya sa Kanya, pinili niyang magpatawad. Hindi niya lang tiniis ang sakit. He even interceded for those who are causing it. Sabi doon, sa verse, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Luke chapter 2, 23, verse 34. Yun po yung ultimate breakthrough. Ang maging mabait sa mga taong literal na pumapatay sa'yo. Alam ko po walang literal na pumapatay sa inyo sa mga oras na to. Pero may mga bagay na pumapatay ng ating pagkatao. Pumapatay ng kabutihan mo, pumapatay ng pasensya mo, pumapatay ng natural at likas mong pagiging mapagmahal. Pero alam niyo po, it should not be the reason. Parang pinapatigil na ako Titigil na po ako. But it shouldn't be the reason para po tumigil po yung ugali ng Panginoon na nananahan sa ating buhay. Ang hirap pong magpatawad, hindi po ba? Tama. Mahirap magpatawad. Lalo na kung hindi naman sila humihingi ng tawad. But remember, unforgiveness is a poison you drink, hoping the other person dies. Kapag ikaw hindi ka nagpapatawad, ikaw ang naaapektuhan. Habang inaasa mong sana sila ang naaapektuhan. No, they will be unbothered with you. You will be always the one who is bothered. Kaya huwag mong pahirapin ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pahirapin buhay mo. Sa kabila, mahal na nga gasolina eh. Sa kabila, magpatawad ka na. Di ba? Yung mga mabababaw na nakikita niyong hirap, huwag yun ang dagdagan ng mas malaking hirap. Mas mahirap ang kalooban kaysa mas mahirap ng bulsa. Ang bulsa pinoprovide. Pero yung kalooban, ang Diyos ang iyong ang Diyos ang iyong masusumpungan dyan. Ang dali po kaya mag-post ng quote sa Facebook ng kindness. I want to be kind today. Kindness is, post mo, di ba? Pero ang totoo po niyan, ang hirap maging mabait sa mga taong nang babackstab sa atin. Ang hirap maging mabait sa mga taong naninira ng pagkatao natin. Ang hirap, ba't kinapapa-amen po sila, Ang hirap maging mabait sa mga taong sa harapan mo nakangiti pero sa likod niyan, ay, sinisiraan ka pala. Pero alam niyo po, pinakamabuting weapon na gawin mo sa kanila, baitan mo pa sa kanila. Amen? Because you're showing love to them. Palakpakan si Lord. Kung naghihintay ka ng sorry mula sa kanila, you are being a prisoner of their own actions. Huwag kang makulong sa mga aksyon nila. Palayain mo sarili mo. Your breakthrough is about releasing the person who doesn't deserve it. That's breakthrough. Kahit di ka dapat mapatawad, patawarin mo. Kaya si Jesus malayang nakabalik sa Ama eh. Kasi hindi niya lang pinatawad, pinanalangin niya pa. Binigyan niya pa ng pag-asa. When you forgive, you are not just letting go. You are not just letting them off the hook. You are unhooking yourself. Pinapawalan mo sarili mo. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32,
Be kind and compassionate to one another, each other, just as in Christ forgave you. Ang cross po, it's the ultimate ouch. But it produced the ultimate grace. Panglima po, if we're looking for the crown of kindness, we should look at the heavenly victory. Sabi nyo nga, heavenly victory. It is the kindness in brokenness. Ang Palm Sunday po, nagsimula ito sa isang great exchange. Nang akuhin po ng Panginoon ang kasamaan ng mundo at binalikan niya po ito ng kabutihan galing sa kalangitan. Ang kanya pong pagkabasag ang nagbigay saysay para sa ating kagalingan. Ang kanyang sakit, ang kanyang pain ang nagbigay daan para magkaroon tayo ng kapayapaan. At ang kanyang sugat ang nagbigay rason para tayo mabuong muli. That's the power of heavenly victory. Hindi po ito prophetic price lang. Itong breakthrough na sinasabi ng Diyos. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgression. It wasn't just prophetic, it happened. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ang tunay na nakatagumpayan sa harapan ng Diyos, it's not just about avoiding the cross, but it is about using the cross to save others. Again, let me just remind you, it was Palm Sunday that led to Good Friday and eventually led to Easter Sunday. Ang breakthrough po ay hindi pag-iwas sa sakit, kundi paggamit ng ating sakit para magdala ng kagalingan sa mundo. If you are struggling, if you are in pain, if you are hurt, use those things to spread the gospel of God. Amen po ba? Alam niyo po yung Japanese, like the Japanese art of kintsugi. Sorry po. Kintsugi. Itong Japanese art po na to, kapag may broken pottery, ang pinangtatakip niya, gold. Kapag may basag na isang paso, para mabuo, ang pinangbubuo niya, ginto. What I want to try to say is, hindi gusto ng Diyos na itago mo yung mga peklat ng buhay mo. Hindi. Sabi ko nga kay Kat be proud. Hindi ka lang isang beses pinako. 4. Si Jesus 3, ikaw 4. 4 na tornilyo. Binibiro ko po siya, be proud. It's part of you. Nakikihati ka sa sakripisyo ng Panginoon. Testimony in the making. Kapag po kayo may mga peklat kayo sa nakaraan, may it be literally, figuratively, or spiritually, gamitin po natin yan. Para ano? Para matulungan ng iba na makasurvive sa pinakamadalim na sandali ng kanilang buhay. Because breakthrough kindness is about not wasting your pain and investing it to someone else for their healing. You invest it to everyone, to anyone. Kapag nakatanggap po tayo ng matinding grasya ng Diyos, pag punong-puno tayo, kasalanan kapag di natin yan ibinahagi sa iba. That's the greatest tragedy. That's the greatest injustice that will happen to earth. If we will not let the grace of God flow to everyone around us. Yun ang greatest injustice na nangyayari sa mundo ngayon. May sinishare nga sa akin si Tita Carleda kanina. Sabi niya, last week daw po, meron kaming membro sa Tugatog. This is a true testimony. Basag po. Basag ang kanyang puso. Tapos na yung service namin, umiiyak pa daw. Sabi daw nung, tama ba ako, Tita Carleda, umiiyak? Sabi, parang gusto ko pang umiyak, parang gusto ko pang sumamba. First timer, right, Tita Carleda? First timer. Sabi ko, Tita Carleda, nangyari? Yung po pala, that woman was bondage. Meron po siyang problema sa kanyang asawa na addict. Nasaktan, nabasag. Sabi ni Tita Carleda, teka, may tatawagin akong tamang taong kumausap sa'yo. And right after that, may conviction na nangyari. Bakit? Yung kumausap sa kanya, nanggaling sa ganong sitwasyon at binago ng Diyos, naglilingkod na rin. The most powerful testimony is not just about having information from the Bible. Sige, palapakan si Lord. Hindi yung marunong ka lang sa Biblia, matalino ka lang, hindi. Kapag nakitang evident at nagmanifest ang salita ng Diyos sa iyong buhay. When you are broken, do not stop. When you are broken, go! Serve all the more. Give your best to God. Yung brokenness natin, it is not a sign of defeat. It is not our dead end. It is a platform. Our brokenness is not a sign for us to stop serving God. But our brokenness, it is a platform of God to show to humanity what kind of God you are serving.
Amen po ba? Church, don't miss the therefore. Sabi po dun sa Philippians chapter 9, 2 verse 9. Basahin ko po. Therefore, God exalted him. I will end po. Tapos na po ako. I may invite the music team. God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Church, do not miss the therefore. Huwag niyo pong i-miss yung therefore of your life. Yung po yung sinasabi sa verse 9. Sa Philippians chapter 2, yung exaltation at favor ay naging direct na resulta ng kabaitan at kabutihan ng Diyos sa gitna ng kanyang brokenness. Kung gusto nating maranasan yung therefore sa verse 9, kailangan po nating daanan yung lowliness sa verse 7 at yung cross sa verse 8. Let me say this. Your brokenness isn't waiting for you at the end of your struggle. Next slide. It's waiting for you inside the way you treat people during your struggle. Your scars aren't not signs of shame. They are the gold seams of God's favor. Sa tindi po ng ating pagkabasag minsan, nakakalimutan natin, tinitingnan natin sugat lang. Pero nagiging peklat po yan. Your scars today could be someone's stars tomorrow. Magiging between tala ng iba, magiging pag-asa ng iba. Diba pag tumingin kayo sa alapaap, sa gabi, ang nakikita nyo kadiliman. Pero nagbibigay ng pag-asa sa inyo kapag may mga bituin. Hindi uulan, maganda panahon. Posible yung scars mo ngayon, there will be stars of God's glory in the next season of your life. So do not stop. Sabi po sa aking conclusion, your pain is not an excuse to be unkind. It is the platform where God's kindness becomes a breakthrough and where God's favor is most visible to the world. Ang definition po ng breakthrough sa mundo, it's about winning. Pero sa gospel po, the definition of breakthrough is about loving even when you are losing. Breakthrough kindness isn't about winning a battle or proving that you are right. Breakthrough kindness, it's about winning a heart through the power of panalong Kristiyano, ang tunay na tagumpay na Kristiyano, kayang tiisin ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng kalungkutan, lahat ng hirap para sa mas mataas na kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon pong umaga, on Palm Sunday, pumasok po si Jesus sa Jerusalem kahit alam niyang may naghihintay na matinding paghihirap sa Kanya. Nag-i-expect ang crowd, ang conqueror. Pero ang nadatnan po nila isang savior na nakasakay sa isang donkey. Lagi po nating tandaan yung 5 bagay. Breakthrough kindness is not just a feeling, it is a decision. It is a daily choice to be like Jesus. Next slide. To be humble in your lowliness, to be merciful in your weariness, to be present in your loneliness, to be forgiving in your weakness, and of healing even in your brokenness. Let us not just wave the branches of palm. Lakad po natin yung landas na pinapalakad natin. And let our kindness be the miracle that someone else is praying today. Pa? Siguro pang pinakasi dyan, balikan po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. We can extend something that we have received within ourselves. Amen po ba? Tayo pong lahat tumayo. Let us worship God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up, From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails. Let us remember His goodness in our lives. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up The moment that I wake up until I lay my head,
the goodness of God. All my life you have been faithful. Let us remember God's goodness. Let us treasure. All my life you have been so, so good. Let us declare His faithfulness. With every breath that I am faithful, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Sariwain po natin ang kabutihan ng Diyos. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Let us worship God. Let us look at His All my goodness. life you have been so, Let us look at His so faithfulness. good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Let the people be heard. Let the people be heard. All my life. All my life you have been faithful. He has always been faithful in our lives. All my life you have been so, so good. With every breath. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness. For the last time. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Diyos na tapat. Diyos na mabuti. Diyos na hindi nagpapabaya. Diyos na gumagawa ng himala. Diyos na makapangyarihan. Lord, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for allowing us to remember your goodness. Remember your good works. Remember what you have done 2,000 years ago. Thank you, Lord, for portraying the best example of being a servant. For exemplifying the life of breakthrough kindness in our lives. Salamat, Panginoon. Salamat po sa paalala. At sa araw na to, Panginoon, hinihilingan po namin ang inyong pagsama sa aming mga buhay. Hindi po namin kakayaning mabuhay, Lord, with breakthrough kindness kung wala ang iyong tulong, habag, at grasya, Panginoon. Allow us, Lord, to live in grace, to live in sympathy, to live a life of empathy, Lord. Just like you. Kung paano niyo pong natutunan at nakayanan, Panginoon, at sinapamuhay ang pagiging mabait sa gitna ng pagod, gutom, hirap, sakripisyo, at nasaktan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Palitan mo ang mga puso na posibleng durog, posibleng, Panginoon, pagod, posibleng ipit kabi-kabila. Palitan mo ito ng panibagong pusong kayang magmahal, kayang umunawa, kayang maghayag ng iyong putihan, kayang ipamahagi, Lord, ang iyong katapatan. Lord, strengthen your people. Bless us, Lord, with extraordinary strength. Provide everything we need. May you be our provider, our protector, our healer in every aspect of our lives. Kung ilan sa amin, Lord, hanggang ngayon, may daladalang sugat sa aming mga puso. Release us, Lord. Release us. Allow us to receive your healing, to your delivering power, your transformative power. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong buhay at banal na salita, sa inyong kapangyarihan, sa inyong siya. Hayaan mo sa mga susunod na araw na aming mga buhay, madatnan mo kaming laging nagtatapat, laging naglilingkod, at laging dalisay ang aming mga puso.
Binabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen.